Negotiates Law Office. Attorney, balikan po natin ating talakayan. Yung nabitin natin question kanina, kailan po nagiging final ang desisyon ng annulment? Once na ito nasabi na, o sige, annul ka na, immediately pwede bang magpakasal ka agad ang isang partido o yung nag-file ng annulment case? Unfortunately po, hindi po. Meron pong proseso. Kapag lumabas po ang desisyon, yung nullity o ang desisyon po sa pagpapaulubisa ng kasal, kailangan pong maghintay muna ang mga partido ng 15 araw pagkatanggap po na lahat ng partido po noong desisyon para po malaman kung meron pong mag-aapila. Kasi maaari pong mag-apila yung respondent or pwede rin po ang petitioner kung na-deny po yung petition o maaari rin po ang gobyerno through the Office of the Solicitor General. So pwede within 15 days? Within 15 days po upon receipt of the decision, ang sino man po sa mga partido ay pwede pong umapila. After that at walang apila na sinampa, mawawave na yun? Opo, mawawala na po ng karapatan ang sino man na questionin o i-appeal ang desisyon po ng hukuman. At ang mangyayari po dito, ang hukuman naman po na nagbaba po ng desisyon ay magbibigay po ng certificate of finality sa partido. At nakasadla naman po dito, one page order na sinasabi po na dahil wala pong nagapila o question, magiging final and executory na po ang desisyon. Okay, sakaling nag-apila nga, ano ang mangyayari? Re-open ba ang case o magta-trial ulit sila? Anong gagawin sa apela na yun? Opo, halimbawa po kung nagkaroon po ng desisyon na pinapawalang bisa ang kasal at ang isang partido, palagay na po natin ang respondent o on the part po of the government through the Office of the Solicitor General, sila po ay nag-appeal at sinabi po nila na wala pong sapat na batayan, bubuksan pong muli, hindi po magiging final and executory. Ibig sabihin po ay dudulog po uli. Ang unang para mangyayari po niyan, didinggin po ng hukuman, originating court po ng RTC, yung apila, usually po by way of motion for reconsideration, yung apila nga po ng kabila. Okay, saan ang grounds? Ba't kailangan makialam pa ang gobyerno o kailangan pumasok dito ang estado natin? Ayan. Ang batayan po niyan ay nasa saligang batas po natin. Kasi ang sinasabi po na saligang batas po natin, ang kasal po, marriage, ito po isang special na kontrata sa pagitan po ng lalaki at babae na meron pong national interest. Ito po ay hindi isang ordinaryong kontrata lamang. Ito po, in fact, sinasabi po ng saligang batas natin na ang pamilya po ay pinoprotektahan po ng Estado as a basic social institution. So lumalabas ang complainant dyan ng Solicitor General's Office? Maaari po. Gobyerno ang Opo, maaari po. Lalo na po kung ang respondent ay hindi po nakialam o hindi po nag-participate. Okay, so pwedeng pumasok dyan ang Solgen o Estado. Tama po. Okay. Bago po sa mga tanong na inyo, ang dami naman natin mga tanong dito na ating natanggap mula sa ating mga televiewers at mga radio listeners sa RPN radio stations. Meron muna tayong dagdag impormasyon. Alam ba ninyo na Setyembre ng nakaraang taon nang nagdesisyon si Pope Francis na padaliin ang proseso ng annulment, lalo na sa mga Katoliko? Kung dati ang marriage annulment na ipinagkaloob ng Church Court ay kailangang i-review at aprobahan ng 2 beses, ngayon ay pinahihintulutan na ang pagdinig ng kaso ng isang bishop sa loob ng 2 buwan. Samantala, alam niyo bang nasa 60 marriage annulment cases ang natatanggap ng korte taon-taon? Sa bagong panuntunan ng Santo Papa ay inaasahan daw ng simbahan ang posibilidad ng pagtaas pa nito. So, ang dami palang gusto magpa-annul ng... ano ang kaibahan ng annulment sa simbahan at sa korte natin, sa gobyerno? Ang nire-recognize po ng batas natin o ng hukuman natin o ng bansa po natin ay yung annulment na galing po sa hukuman. Ito po yung sinasabi nating civil or court annulment.
Ngayon, yung church annulment po, ito po ay isang special na requirement po ng simbahang Katoliko, ng Roman Catholic Church. Na sa akin pong pagkakatanda, kahit na po ang isang partido ay annulled na o napawalang bisa na po ang kasal niya sa korte, hindi pa rin po siya papayagang maikasal sa simbahang Katoliko kung hindi po siya nagfa-file at hindi po nag-grante yon ng simbahang Katoliko. So yun po yung church annulment na sinasabi. Balik na rin natin, kung na-annul naman sa church at hindi pa sinakasal na-annul sa estado, sa batas natin, sa korte, hindi siya pwedeng magpakasal. Unfortunately po, hindi po siya pwedeng magpakasal. Okay, ito na po mga tanong ng ating mga taga-subaybay. Unahin natin ang tanong ni Ana ng Mandaluyong. Maari po ba akong magpakasal nang hindi pa ako nakakapag-file ng annulment sa aking dating asawa? 22 years na po kaming hindi nagsasama at walang komunikasyon. Yung panghaba ng paghihiwalay o hindi pagsasama ay pwedeng grounds yun para masabing unfortunately po, hindi. Hindi po nahihinog ang annulment at dahilan po sa katagalan ng paghihiwalay. Sabi nga po, ang prinsipyo po dyan, kahit po ang paghihiwalay ay 2 taon lamang o 40 taon ang paghihiwalay, physical separation, pareho lang po yan. Hindi pa rin po pwedeng magpakasal at kailangan pa rin po na maihain po ang annulment sa hukom. Okay, kailangan dumaan sa proseso pa. Tama po. Tanong pa rin dito ng 6075, pwede po ba maging basis for annulment kung 16 years na kayong hiwalay? Nasagot na ito. Hindi na nagkita o nag-usap. Ang sitwasyon kasi, iniwan na ng lalaki 3 months after manganak ang babae. So 3 months, tapos 16 years, baka itong huli na ito, itong grounds, ano? Yung abandonment po, yun po ang maaaring pwedeng maging batayan. Pero hindi po yung katagalan ng kanilang physical separation. Okay. Valid po ba ang kasal? Tanong ni Jerry ng Antique. Valid po ba ang isang kasal at pwede po bang gawing basis for annulment yung hindi totoong pangalan ng babae ang nakalagay sa papel? Yan po kasi pwede po nating sabihin na formal requirement At hindi po talaga siya papasok bilang isa sa pinaka-importante, essential requirement po ng marriage. At pwede pong i-correct yan. So, kung in good faith naman siguro yung babae, kung sinadya na talagang iniba niya ang pangalan niya para may mga dahilan. Yun, kung in good faith po, sa akin po, yan po ay isang formal defect, hindi po yan maaaring gamitin ground. Ngayon, kung yan po ay sinadya, lalo na po, dagdagan na po natin yung fact siguro, no, by way of example, kung sinadya po yan at ang intention po talaga ng partido na yan, na gumawa niyan, ay baguhin yung pangalan niya para makapagpakasal siya ng 2, 3, o 4 na beses, maaari po na yan po ay gamitin na batayan. May panloloko. May panloloko po. Pwede pong pumasok siguro sa fraud yan. Okay. Why is adultery not a ground for annulment? Or can it fall under psychological incapacity? Adultery. At tama po, no? Ang general principle po dyan na nakasal po sa batas natin, adultery or concubinage alone is not a ground to nullify the marriage. At ang sinasabi nga po, yan po ay nakapasok po bilang ground sa legal separation o yung paghihiwalay, physical separation na mag-asawa na may basbas ng hukuman pero nananatili silang mag-asawa. Pero kung ang infidelity nga po o ang adultery, concubinage ay masasamahan pa po ng ibang mga grounds taken together, or sa Article 36 nga po sa psychological incapacity, pag sinabi po na if we will take the totality of all the evidence presented and if there is a strong showing po of a psychological incapacity on the part of one of or both spouses, maaari po naisama yan. Kung yun lang, hindi kung yun lang po. So pwedeng parang isa lang yun sa mga pwedeng naging dahilan kaya ito isa-isahin pa natin yung grounds na yan, ano? Okay, tanong naman ni Mar ng Manila, nasa ibang bansa na po ang asawa ko. Gusto ko na pong makipaghiwalay. Paano kung ayaw niya pong umuwi at gusto ko na pong magpakasal sa iba? Maaari pa rin po bang mag-file ng annulment kahit nasa ibang bansa siya? Na-assume natin is lalaki siya, no? Babae yung nasa ibang bansa.
ayaw umuwi. Hindi niya rin alam kung bakit nandoon. Pwede niya ba rin bang file ng annulment, filean ng annulment yun? Opo, dahil ang initiative po sa pagpa-file ng annulment ay nasa petitioner o siya pong magpa-file. Paano ipapaalam doon sa respondent? Kung nasa ibang bansa po, yan po yung sinasabi po dyan na yung extraterritorial service po ng summons o yung pagpapaalam. Yan po, kung siya po ay nasa ibang bansa, maaari po yung ipaalam doon sa kanyang address. Kung yun po ay may kaalaman pa o may last known address siya, maaari pong ipaalam doon. Kung hindi naman po, kung hindi na po batid ng petitioner, kung nasaan na po yung asawa niya, at generally, maaaring sabihin natin na ang alam niya lang ay nasa abroad, pero hindi niya na alam ang exact location for the sheer reason na wala na silang communication, maaari pong ang pagpapaalam po, service of summons po, ay gawin sa pamamagitan po ng publication. Sa newspaper? Sa newspaper po. So kapag nagawa po ng petitioner yon, at ito po ay pinahintulutan ng hukuman, maaari pong umusad ang kaso kahit na wala dito yung respondent. Mamaya may mga tanong tayo Jose ng Manila. Sino po ang may obligasyon magbayad sa korte? Ang affiant o ang respondent? Obviously, sagutin na natin to. Ang nag-file, siya magbabayad sa korte? Opo. May filing fee ba ito? Meron po meron pong filing fee at depende po ito, may basic amount po at kung meron pong kasama na issue po ng custody o ng mga ari-arian, maaaring tumaas po yung filing fee. But generally po, kung sino po ang nag-file, siya po ang magbabayad ng filing fee. Mamaya may tanong din si Grace ng Negros, paano hatian ng mga ari-arian sa annulment? Discuss natin sa ating pagbabalik. At tanong naman ni Apple, anong gagawin kung kasal ako sa isang banyaga at wala na communication sa kanya for 8 years? Paano po sisimulan ang pagpa-file ng annulment? Diyan lamang po kayo. Babalikan natin ang ating panauhing abogado tungkol po sa annulment ng